Paano ito tanggalin? Bubunutin. Now, come here. Abby house. Mamatay ang mga little one. Good morning. Ang ano ngayon guys, super lamig. Malamig ngayon. Ngayong umagang to, 6 degrees. At ang agang nagising ni mother. So, ready na siya magtanim. Ako na mabilis ang kinuha ang stand. Kuha tayong sombrero. Yan. Nagpoop pa yung isa doon. Sa likod pa talaga. Yan, magtanim tayo dito guys. At ano yun, ilan lang naman yung itatanim natin. Yan, para matuto din ako. Ito, saan ko tatanim eh? Dito? Yan. Paano ito tanggalin? Ganyan? O bunutin? Paano ito tanggalin? Parang Ituwad mo. Isilin mo ko kayo. parang ano, ice cubes. Talaga siya para masama yung ugat. Yan. Cute niya, oh. Tumubo na talaga. Daw sa... Doon. Go. Yan. Ayan, no, lumabas na rin. Isa lang yung panghukay natin. Hindi, meron pang isa. Saan kaya yun? Now, come here. Those inside. Muna yung mga damo-damo. Dito. Tanggalin muna yung mga dahon-dahon. Ipagpag mo. Ipagpag. Tapos, ganyan. Ayan, natanim na. Uy, isang ano lang. Isa lang yan. Isa. Isang ganito? Oh, ayan no, 5 pa yan. Isang ganito lang nilagay mo? Ayan no, 5 pa to. Idiin mo yung bawat gilid. Diin ang bawat gilid. Ang babaw naman di. Hindi, malalim na yan. Lalim na. Idiin mo mabuti. Yan, tapos na tayo magtanim guys. Ito yung tinanim ko. Yung wombok o Chinese pechay. Tapos, may mga lettuce sa likod. Ayun, tinulungan ko si mother dyan. Tapos, ito naman yung, kita ba? Yung mga maliliit na to. Yan yung cauliflower. Tapos, may parsley tayo dyan. Yan, meron tayong pinya. Then, ito, strawberry naman to guys. So, ayan. Kung makikita nyo, may mga, ano na tayo dyan. Actually, naka-harvest na dito si mother. So, nag-uunahan sila ng ibon. Sabi ko, hayaan lang. Kasi dadami naman to eh. Dadami siya pag mag-uuna. Ayan. Yan yung strawberries natin. Meron ding tinanim banda dun si mother na gabi. Kakatubo lang. Ayan ang ating
papaya. Diyan naman na ang ating pakamote. At ito ay silver beet. Tapos, ito ang ating kamatis. Ayan, ang daming kamatis na nangalaglag. Pero, hindi yan galing dyan. Nilagay lang namin dyan para if ever mag-sprout din sila. Kita nyo ba guys? Yan. Yan. If ever mag-sprout or tutubo. Kung hindi, ayan, fertilizer sila dyan. Kasi may mga ibang tinanim din dyan si mother hen. Ayan. Tapos, andito sa cubby house, ang batang makulit. Ayan. What have you done? Ayan siya. Hindi po siya tatalon. Yan ang kanyang, alam niya, yan yung kanyang time out corner dahil mababait naman yung mga aso sa kapitbahay. Siya yung nangaaway. So pag nadidikit yung kapitbahay yung asong kapitbahay sa fence, inaaway niya. No more, okay? Come here. Come here. Come on. Come on. Okay, now go inside. You're so dirty. Oh, look at your feet. Ayan po si batang makulit. Tapos na mag-gardening guys. Pero ayan si mother. May inaalagaan pa siya dyang mga tinanim niya. Ayan. So, pabanlawan ko lang to dahil nga nakipagbardagulan. Putikan ang mga paa. Mag-scramble tayo guys ng itlog or omelette. We'll see. Kung gulo-gulo, gagawin natin siyang scramble. Kung hindi, omelette. So, baka ito na rin yung huli nating pagluluto dito sa cooktop na to. So, thank you, cooktop. Whirlpool. Oven. Ayan. So, luto na tayo. So, sabi ni Ron, baka itapon na lang daw. Sayang nga eh. Hindi naman kasi siya madodonate kasi sinong tatanggap yung gano'n. Malapit lang talaga ang Pinas. Nilagay ko to sa bahay ni Mother. Ayan. So, luto tayo dyan. Lagay tayo ng sesame oil. Konti. Tapos lagyan natin ng frozen na mga kamatis. Wala na tong mga buto at nahugasan na. Frozen ko lang kasi ang dami namin kamatis nung nakaraang araw. So, lagay lang natin siya dyan hanggang mag-ano sila. Hanggang madurog. Or ano ba yun? Hanggang lumambot. Ngayon naman, itlog. Para tayo magka-camping, may basket doon kasi wala nang laman yung mga cupboard. Kung naririnig nyo guys yung tubig, si Ronnie yan, nililinisan niya yung kanyang mga fish tank. Wala na tayong double yolk. Sa Costco yun eh. Ito single na lang ito natin. Ayan, nalobat yung DJI natin. Puti na lang, meron pala tayo ng battery pack. Ayan. Batihin lang natin to habang pinapalambot natin ang ating kamatis. Nilagyan ko pala siya ng asin at paminta lang. Si Ron, lalagyan pa ng mga herbs. Pero ako, ito lang. At dahil nakatago na rin lahat. Yan. Kung ganyan na yung texture ng kamatis nyo, kung maramihan yung iluluto nyo, yan, ihalo na dito sa, binating itlog. Pero kung isa lang or dalawa, pwedeng doon na direct na. Yan.
Natutunan ko nung pag mekos-mekos na ganito kay Mother Hen. Kasi dati, direkta na. Eh, pag ganyan, kunyari, o kaya minsan, isahan kung gagawin. Itlog muna, ay kamatis muna, tapos itlog, tapos kamatis ulit, gano'n. Pag matilisan, ayan, gumagawa siya dyan, ay gumagawa. Naglilinis siya ng kanyang mga babies, bahay ng kanyang mga babies. So, yan, pag maramihan, ayan, pwede natin ihalo-halo. Tapos, lagyan ulit natin ng mantika. Pwedeng olive oil or any oil. Ito lang yung nahugot ko ngayon ng sesame oil. Tapos, haluin ko muna itong kamatis sa nabating itlog. Ayan. Yan, pag nahalo nyo na, pwede na natin siyang iluto. Ilagay sa kawali ulit. Ayan. So, ito ay titignan ko na lang sino yung wala tapos na sa kanilang ginagawa. Yun yung bibigyan natin. Yan, ganito siya guys. Ang ating first batch, tapos may dalawang batch pa dito. Ayan, ang ating first batch kay Ron, medyo dark siya dyan, mukhang sunog, pero ano yan, yung parang pinagprituhan ng kamatis na una, ayan. So, gusto niya yan kasi makamatis. Lalagyan natin ng sauce, ayan. Ng tomato sauce or barbecue sauce. Tapos ito yung kay Mother, gusto niya may kanin. Niluluto natin dyan. Yung kay Mother Hen at yan yung atin. Yan naman yung kay Mother Hen. Yan, lagyan na natin. Sa kanya siguro yung UFC ketchup. Yan. Ito yung kay Mother. Asan na si Mother? Dulo na sana di. Ha? Sarap man kumain dito ay. Oh, fresh air. Oh, 'di ba? Merong vloggeries din diyan. Ayan. Message ko kay Agnes. Ayan yung kay Ron. Ito naman yung akin guys. Merong sunny side up. Tapos nandito yung scrambled egg ko. Ayan. Ano na to? Late breakfast. Ano na ba? 11:25 na. So, parang lunch na rin. Ayun, brunch. Brunch natin. Mahilig talaga ako guys sa sunny side up. Tapos, ganyan siya. Malasado. Ayan. Kasi gusto kong kinukuha yung pinakagitna. Ayan, kita ba? Sarap. Tapos may konting avocado. Kung walang avocado, lalagyan ko na to ng banana ketchup. Nakakatawa nga. Kasi kung kailan nandito, pag nasa Pinas, or yung nasa Pinas ako, yung hinahanap kong ketchup, yung maasim. Yun, nandito na ako. Parang special pag banana ketchup. Sana nag-aagahan din kayo right now or hapunan or kumakain. Tapos ito yung favorite ko na parang siyang gourmet tuyo na wala nang tinik. Yun lang, hindi siya kasha. Shake na lang natin. Ayan. Uy!
Ganyan yung itsura niya. Oh. Sarap. May tuyo naman dyan, pero pag madalian, ito. Okay na ako dito. Kahit hindi na yung pinipirito. Pero masarap pa rin for me yung prito. Perfect. Perfect ang agahan or brunch. Pag may tuyo. Sarap. Ganda pa ng panahon ngayon. 16 degrees. Maaraw. Basta maaraw. Nakaka-good vibes. Pero gusto ko din yung minsan, yung makulimlim. Nakaka-relax din. Ayan. Scrambled egg. Tapos konting avocado. Alam niyo ba dati, nawiwirdan ako sa mga nag-aavaw on toast. Hanggang sa trinay ko siya. Gusto ko na siya. Kasi dati pang dessert lang din. Kapul na. Sarap. Ngayon, hindi na nawawala ng avocado sa ref. Lalo na yung dumating dito si mother hen o si mami. Kasi, mas hiyang niya. Gusto niya din yung magnesium oil or yung mga haplas. Pero mas gusto niya yung buto ng avocado na nilalagyan niya ng olive oil. Mas okay daw sa kanyang kasukasuan. Kaya yan. Lagi na tayong may avocado. Kain guys, sarap talaga. Ang hangin pa oh, napaka-presko. Gusto ko pa. Maubos ko ata ito. Iubusin na natin. Total, kinamay ko na. Ayan. Wala na. Simot sarap. Sarap lang. Ayun lang. Meron nang naghugas at dito, naglinis. Ito, oh. Yan yung salarin. Alam niyo ba minsan, yan yung pinagtatalunan namin, yung nag-uunahan kami sa gawaing bahay. Pero, mas maigi na yan. Pero natutunan ko na rin mag-accept ng service. Pero mga ganito na hinihila niya, na siya nalaw, yun, doon kami nagtatalo. Kasi ang dami niya din ginagawa eh. Tapos, so parehas kaming act of service siguro. Ang language of love, gano'n. So, yun. Pero natutunan ko na rin, through time, dahil matagal na rin naman kami, through time, natutunan ko na mag-accept or i-appreciate yung mga ginagawa niya. Pero yun, minsan nakakainis. So, may nakita pa ako dito. Lalagay ko na lang siya dyan.
Para ako na yung maghuhugas. Di niya nakita. Ayan. Paalisin ko muna siya. Gasan ko na ito. Okay. Buti na lang di niya nakita. Kasi minsan, alam niyo ba yun? Yung parang may agenda ka na for the day. Tapos biglang may gagawa at ayan. Ha? Thank you. Maghuhugas kami ngayon para hindi na natin gamitin yung dishwasher kasi bukas baka hindi rin natin kumbaga baka sa gabal lang dyan kung umaandar or may mga laman tapos may gagawin pala sila sa side na yun. Pero hindi na malilipat yung dishwasher natin. Doon na talaga siya. Ayan. Dito. Ganyan. Ayan. Tapos na-charge ko lang kayo guys. Palubat na kayo. Okay guys, this is it, pansit. Punas na tayo ng ating cubby house. Yeah. Okay natin ito dito. So, we're back. Andito na tayo sa ating munting cubby house. So, ano lang, punas-punas para pwede na natin siyang mahigaan. And yan, meron na tayong bolang kristal. Gumagana na ang ating ilaw. Para tayong manok na nililimliman. Yellow kasi. Pero, ayun, maglilinis na tayo. Nagdala ako ng mga anik-anik. Gusto ko nang punasan to. Punasan itong inuupuan ko. Tsaka yung walls. Para pwede na natin siyang tambayan habang iniisip ko ano pa yung pwedeng improvement na pwede natin gawin dito. So, yeah, linis na tayo. First round. Ay, umaliwalas din. After 30 minutes or 40 minutes, ayan. Umaliwalas din yung pakiramdam, tsaka yung amoy. Alam mo yun, hindi na siya amoy na, na-abandon na. So, yun lang naman ang natin, ang ating goal. At yeah, ang daming kuskus, lalo na sa taas, may mga mantsa. Pero, nakaka-happy. Meron pang sugar soap akong iniisip, pero, saka ko na lang gagamitin yun na pang wipe kung alam ko na kung pipintura alam ko na anong kulay yung ipipintura or kung pipinturahan talaga natin. Yan. Pero update ko lang kayo. Ayan. Ayan ang ating third banlaw. Ayan. Bumubula na at naglight na yung color. So, ayan. Ano na yan? Goods na tayo doon. So, iniisip ko na bumili ng or bibili talaga tayo ng isa pang rubber mat. Pero hindi ko na to tatanggalin kasi parang protection niya na yan dyan. Malinis naman na to. Na lang, another mat. Ganon, para komportable tayo dito. Tapos, iniisip ko lagyan ng kutsyon yan or banig. Pero naalala ko, alam ko may bigay si Ate Lisel na parang beach mat ata ang tawag doon. Hindi ko sure, pero try natin kung mahanap natin ngayon. Pero bago yan, banlawan ko muna to.
Very convenient kasi may lababo dyan sa garahe. Never namin yung ginamit. Until today, ngayon ko lang siya ginamit. At very convenient kasi bababa lang ako at andyan na. Kaysa maglalakad pa ako banda dun sa pool. So, yeah, balikan ko kayo. Yun, magbanlaw muna tayo. Nahanap ko din, guys. Nasa shed. Ito. Tapos, pag mahirap pala, dapat iwasan ko na itong mabasa. Parang may spot kasi kanina natutuluan ko consistently. Ano ba yun? Tuloy-tuloy ko siyang natutuluan. Kaya ayun, medyo nagbakbak siya. So, ingatan natin. So, ito. Makakaidlip na tayo dito. Yan talaga eh. Yun yung iniisip ko. Para siyang banig. Ganun yung texture kasi nito. Tapos, sabi pang, beach. Pero mas maganda yung tela ilatag sa beach or yung legit na banig. Kasi manipis siya, pumapasok yung balahibo. Yung sand dito. So, try ko dito. Ang ganda. Okay. Akit ako. Oh, pwede na. Sana nakikita niyo ako, guys. Pero, pwede nang tumambay dito. Mas nakakatulog talaga ako pag ganito. Yung hindi masyadong maluwag. Ang sarap. Mabango. Dahil bagong linis. Yun nga lang, hindi ako makapagtuwid ng higa. Ganito lang. For sure, hindi tayo pwedeng humiga dito ng summer. Kasi ngayong winter, maaraw sa labas. Perfect lang. Pero pag summer, feeling ko malilitsyon tayo dito. Kasi ito na yung yero. So, ang sarap umidlip dito. O kaya, pag muni-muni, pinapakinggan si Papa Dudut. Hindi ko pala dala yung phone ko. Ano yan? Napagod yan. Ay, gusto ko na dito matulog maghapon. Ay ko, nakaidlip ba ako? Hindi ko sure. Pero ayan. Parang naka-heater dito, libre heater. Kasi mainit tong ilaw. Yung yero hindi mainit, pero itong ilaw mainit siya. So, yeah, pag summer, baka makakatambay tayo dito. Summer ng umaga o kaya yung hapon na. Pero, ewan ko lang pag tanghali. Pero yeah, effective to. Alam niyo yung feeling na, kita nyo ba gaano kakapal tong wood na to? Solid wood. Tapos may linoleum. Tapos nilagyan ng banig. Kahit walang unan, makakatulog ako. Kung nakatuwid lang ako, straight, tulog na ako. Pero yun, kung gusto naman mag-straight, itong banig natin, pwede natin ilagay dito. Dito sa sahig. Ayan, mga pinagagawa ng tita nyo. Pero, ewan ko, nasisiyahan talaga ako sa mga pinagagawa ko sa hobby house na to. Ay, masaya din. Ayan, kita ba? Pwedeng straight. Ayan, straight na yung paa ko. Nakalabas yung paa ko sa araw. Pero, mas masarap humiga doon sa taas. Ang komportable. Feeling ko lang pag nakatulog ako, magiging negra na yung paa ko. Guys, habang naglilipat si Mayor dyan ng mga isda, I'm not sure kung TMI na to, pero sa mga young adults dyan, or if curious kayo, paano ko nagtutupi. So, karamihan ng pagtupi ko, yung parang Maria Kondo ba yun, yung sa organizing thing. Kasi nakakatipid talaga siya ng space at makikita mo lahat ng color. Pero yung sa underwear, medyo iba kami doon. So, ayan, ganyan na lang. Ayan. Ano ba to? Ito pa man din malaking yung malaking panty. Bali yung size na nabili ko dito. Pero ayan. For example, ito yung underwear nyo. Yan yung front. Ito yung back. So, sa front, ayan, niro-rolyo ko siya. It could be 3 times to 5 times. Depende sa size. Tapos, so yan yung back.
Yan yung front. And then, sa back niya, i-fold nyo lang yung side. Yan. So, ganyan dapat siya. Andyan yung pagka-fold nasa likod. Tapos ito, lagay nyo sa likod. And then, fold it. Yan. Ganyan ako magtupi ng panty. ng underwear, lalo na napaka-travel friendly nito. For example, biglang bubuksan yung bag nyo, tapos ang dami palang underwear doon. Or yun. Pero alam ko naman, nilalagay nyo naman sa medyo gilid-gilid. Pero in case, mayroong lutang moments, at least kahit na makita, nakarolyo siyang ganyan. Tapos, agad mo na makita yung brand. And, yan, napaka-tidy. Pwede mo tong ilinya sa drawer by color para makita mo na agad. So, ganun lang. Napakadali. At hindi na babanat yan ha. Ganun lang siya. Yung nagturo nito sa akin, partner pa ng lolo ko nung grade 4 ako. Doon ko natutunan. Simula noon, ayan, ganyan ko na tinutupi ang aking. Yan lang ang dinner natin for tonight. Kay Ron na to, pizza. Na-deliver ko na yung kay kay Mother Hen. Kasi, hindi daw siya gutom. Pero, baka magutom siya. Siguro kasi 5 pa lang. Pero, ang dilim-dilim na kasi dito. And, magpa-final clean out pa tayo dito ng mga gamit na ilalagay sa likod. So, yun. Pizza. Pati siram. Pero ako, gusto ko kasi magkanin. So, i-prepare muna natin yung sa kanila. Ayan, tapos na. Ayan. Pizza para sa kanila. Kain tayo, guys. Meron tayong spam. Diyan lang kasi yung kwarto ni Mother Hen. Meron pang mainit-init na kanin tsaka laing. Tapos, magmuna tayo ng ketchup tsaka mayonnaise na sausawan ng spam. Kasi yung isa dyan, gusto lang ng pizza. Ayaw nga mag-dinner eh. Nag-deliver lang ako ng pizza. Kasi, pero tuloy-tuloy, limit na kaya kung tutunggo. Magugutom naman kayo. Hindi, may pizza nga. Tirahan mo ako ng spam. Bukas. Ne. Kain na kayo dito. Midnight snack yun na lang eh. Dapat yun na, panindigan ko na to. Okay. Nandun lang ang pagkain mo, nandun lang. Panindigan na daw ni Mami ang ang pagda-diet ng pero talaga yung cravings ko ngayon sardinas o kaya tuna. Parang yun naman lagi yung cravings ko. Pero baka sabihin nyo na magmukha na akong isda. At yun, para may commercial tayo kay Mami, kay Mother Hen. Meron din palang konting laing jam. Tapos ko. Ayan, cheat day. Cheat day today. This week din, wala tayong luto or kung meron man dito. Kaya puro lahat frozen or leftover or yan, mga delata. Nag-gloves din ako. Paninindigan nyo, kakain na kayo. Kain tayo, guys. Naka-gloves din ako kasi ayun, may commercial. Naka-gloves din ako kasi mainit yung kanin. Tsaka sa loob pa kasi maghuhugas ng kamay. So, para may pagbukas din ako mamaya ng pinto. Ayun. Pero ito ulam na eh. Ito laing. Laing na may hipon. May hipon pa pala ito, may. Nakita ko.
May hipon. Yung lain. Nakita ko nasa ibabaw lang. Sarap. Kain guys. Bira lang ako kumain ito. Pero yung bago ako dito, ito lang yung kinakain ko. Hanggang sa napagsawaan na. Siguro mga 4 months na to sa pantry. Itong spam. I'm sorry. Sakto pag alis ko dito, parang naabangan lang ako ng isa. Naglatag na siya ng doon sa carpet. Yung dadaanan ng mga people bukas. Para di masyadong mamantsa yung carpet. Kasi kami din ang maglilinis. Afterward. Ang sarap, may maanghang-anghang pala to. Nakakamiss din pala ang spam. Tagal kung di kumain na ito. May naririnig ba kayong tumatahol guys? Sa kapitbahay yun. Mga babaeng female dog yung mga yan. Yan yung mga inaasar ni Dozer. Yung lit ni Dozer. Parang 20 kilos each sila. Yeah. Parang makakaround to ako ng kanin dito. Ang sarap. Di ko alam ang hang-hang pala to. Tapos masyadong malasa kaya ubos ang kanin. Tapos Coke. O diba? Napaka-healthy. Tagal ko na rin din nag-coke. Gumuguhit na siya dito. Yan. Bus na. Effective yung ads natin guys. Oh. May kumakain na po dyan. Yan oh. Yan. Hello kayo may. Kumain na. Diet daw. Naglilipat bahay si Mayor guys ng kanyang mga isda. Ayan. Kasi for some reason, pagkatapos niya maglinis, ay namatay ang mga little ones. Ayan o, 3. So ito pala yung kanyang golden guppies. So ayan. So, ngayon ay panic attack siya. Ililipat niya doon sa mga colorful or regular guppies. Kasi may heater yung kanilang fish tank.
Why is it? Oh, it's still moving. Then you're no good, huh? Look, he moved. Oh no, di nila nakayanan yung lamig.